Ayan mga guys, magandang gabi po sa ating lahat. Magluluto tayo ngayon ng ginataang kalabasa na may itag. Ang itag po ay uso dito sa Cordillera. Yun po ay salted meat. Yan po ay ibinilad sa araw para sa ganun ay mapreserba at magamit ng matagal na panahon para sa ganun ay may uulamin o isasahog sa ating lulutuing mga gulay o kaya kahit anong klaseng lutuin na ulam para sa ganun ay makaluto kahit umuulan o bumabagyo. Ayan, ito po yung salted meat. Ayan, ini-slice ko po siya. Ayan, slicein natin siya ng maliliit na ganyan, 1/4. Kailanganin natin yan ng 1/4. Nasa sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan o bawasan. Basta 1/4 ang ginamit ko sa half kilo ng ating kalabasa. Ayan, ito yung kalabasa. At meron din tayo ditong sitaw. Half kilo din na sitaw at 1/4 na okra at 1/2 din na 1/4 o 1/2 na sigarilyas. Yan, atin po yung hugasan para ma-prepare. At meron din tayo dito ng gata, yung malaking size ng gata. Magkano ba to? 2 cup ang katumbas nito, yung 400 ml. 400 ml na po kumamagata. Pwede kayong gumamit ng fresh kung yung gusto nyo mga guys. Ang fresh na niyog. Meron din tayo dito ng bawang, luya, sibuyas, at ang Knorr seasoning na shrimps. Nasa sa inyo kung pork o chicken ang gusto nyong gamitin. At meron din tayo ditong pangpalasa na patis. Nasa sa inyo din kung gusto nyo ng asin mga guys. Ayan. Atin pong maglagay ng 2 tasa sa ating palayok. Ayan, kumukulo na po siya. At atin pong ilagay ang ating na-slice na itag o salted meat. Atin po yang palambutin. Tsaka natin igisa sa ating bawang, sibuyas at luya. Tsaka natin ilagay ang ating mga gulay mamaya mga guys. Ayan, palambutin muna natin ang karne para sa ganun ay hindi naman siya matigas mga guys. Guys, ang ating karne, ang ating itag, okay na po siya. Kaya nilagay ko na po ang sibuyas, bawang at luya mga guys. Atin po yang haluin. Ayan, nagmantika po yung karne kaya bawasan natin yung kanyang mantika. Ayan, nasa sa atin kung sa tingin natin ay marami siyang mantika, galing din yun sa karne, ay bawasan natin kasi lalagyan natin siya ng gata. Hindi naman po maganda kung masyadong mamantika mga guys. Ayan, ilagay na natin ang ating gulay. Ayan. Ayan. At lagay na din natin ang ating kalabasa mga guys. So, ang dami nito. Ulamin ngayon at bukas. Ayan. Haluin natin. Tsaka natin lagyan ng tubig. Ayan. Ilagay muna natin ang ating gata. Yan. Timplahan natin siya ng patis. Yan ang sabi ko. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo, bagoong o asin. Pero sa akin, patis ang aking gamitin. Lagyan natin ng 2 o 3 kutsara mga guys. Timplahin din natin. Kung sa tingin natin ay kulang, dagdagan natin mga guys. Yan. At ang ating tubig. Yan. Lagyan natin ng tamang pangpalambot lamang sa ating gulay. Yan. At atin po siyang takpan mga guys. Ayan. Hintayin. Isimmer natin hanggang sa matukoy natin na okay na po yung gulay. Tsaka natin ilagay ang okra mamaya. Mahuli ang okra kasi madaling maluto ang okra mga guys. Ayan na po mga guys. Sa tingin ko ay okay na po itong ating ginataan.
ilagay natin ang ating seasoning. Ayan, malapit na siyang maluto, kaya ilagay na natin ang ating okra. Atin pong haluin at lutuin ang okra. Tsaka natin patayin ang apoy. Pag okay na po ang ating okra mga guys, takpan natin para maluto siya. Bahagya lang po ang pagkaluto ng ating okra mga guys. Takpan po natin. Mga guys, sa tingin ko ay okay na po itong ating ginataang kalabasa na may itag. Ayan na po mga guys. Natikman ko na po kanina at okay po ang kanyang lasa. Ayan mga guys. Siya nga pala mga guys, pwede kayong gumamit ng fresh na karne. Kanya lang po ay nagdidiscovery ako mga guys. Gusto kong malaman kung masarap ihalo ang itag sa ating ginataan. Kaya natikman ko ang sarap mga guys. Kaya ayan, pwede nyo nang gawin. Usually kasi mga guys, ang itag ay ginagamit dito sa Cordillera sa pagluluto ng nilagang karni ng baboy, pagluluto ng tinola na native na manok, ilalagyan yan ng itag at hinahalo din sa pagluluto ng mga butil gaya ng munggo, white beans, black beans, red beans at iba pa mga guys. Kaya ayan, pwede na kayong gumawa. Subukan ninyo at tsak magugustuhan nyo ito mga guys. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye po. God bless.